Lumaki ako sa lungsod ng Makati. Dito na ako pinanganak at dito na rin nagkaisip. Alam ng marami kung ano ang aming lungsod. Malaki, maunlad, maraming magagarang gusali at lalo pa kaming nakilala ng mahalal bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, ang nooy punong lungsod ng aming syudad. Sa kabila ng kaunlaran ng aming lungsod, may mga kwento at pangyayari na halos hindi inaasahan na magaganap sa isang malaki at modernong lugar. Nangyari ito noong magbuntis ang aking kapatid sa kanyang unang anak. 14 anyos ako nito. May isip na kaya tandang-tanda ko ang mga nangyari. Hindi namin inaasahan na mabubuntis ang kapatid ko ng maaga. Nag-aaral pa siya noon at 2 lang kami na magkapatid. Marami ang umaasa na makakapagtapos siya ng pag-aaral, lalong-lalo na ang lola namin na nasa ibang bansa na siyang nagpapaaral sa kanya ng kolehiyo. Nawalan kasi ng trabaho ang aming ama noong mga panahong ito at hindi kaya na matustusan ang kanyang pag-aaral dahil sa mahal ang matrikula. Ako naman sa public school lang dito sa Makati nag-aaral. Pero okay lang yun. Sobra kaming nalungkot pero natanggap na rin ito ng aming mga magulang at inisip namin na isa itong biyaya sa aming pamilya. Lalo na at ito ang magiging unang apo. Tsaka pinanagutan din naman siya ng nobyo niya. Buwan ng Mayo. Malapit na ang fiesta dito sa amin. Tuwing fiesta ay may mga pagtatanghal sa entablado na ginagawa sa bawat barangay. Ginaganap ito tuwing gabi, 4 na araw bago ang eksaktong araw ng fiesta. May mga kantahan, pagandahan, at ang inaabangan ng lahat, ang pagdalo ng mga artista na nagpapatawa. Masaya kaming nanonood noon, nang biglang makaramdam ng pananakit ng tiyan ng kapatid ko, kaya nagpasya na kaming umuwi na. Kasama ang aming ina, ay naglakad kami pa uwi. Malapit lang naman kasi, 3 kalye lang ang layo sa amin ng entablado. Nung papasok na kami sa gate ng aming bahay, bigla kaming may narinig na tunog ng ibon na tila ba naipit sa aming bubungan. Nagtataka kami kasi walang ibon masyado sa lugar namin. At gabi na. Tapos ang nakakapagtaka pa rito, parang tunog uwak na malaki ang huni nito. Nang makita namin ito, nagulat kaming 3. Ito ay napakalaking isang puting ibon na tila ba naghihintay sa aming pagdating. Kitang-kita ko na kulay pula at nanlilisik ang mga mata nito at nakatitig mismo sa amin. Agad sumigaw ang aming ina. "Pasok! Bilis! May aswang!" Naniniwala rin kasi ang nanay ko sa mga aswang kasi noong bata pa siya ay may mga karanasan din siya umano sa mga nilalang na ito. Blanko ang isip ko kung ano ang nangyayari kasi ang ginawa ng nanay ko kumuha agad ito ng asin at inihagis sa aming bubungan. Panay ang mura ng nanay ko noong oras na yon. Sigaw ito ng sigaw ng, "Put mo! Kilala kita! Alam ko kung taga saan ka! Bukas na bukas pupuntahan kita at susunugin ko ang bahay mo! Pati kami tataluhin mo pa!" Paulit-ulit niya itong sinasabi habang naghahasa ng kutsilyo. Di kalaunan ay tila ba nawala ito. Akala namin tapos na. Yun pala, dito pa lang sila magsisimulang manggulo sa amin. Tinanong ko ang nanay ko, "Nay, kilala mo ba talaga yung aswang?" "Hindi anak, pero yung kasi ang turo sa amin ng lolo't lola mo. Sabi nila ay murahin daw ang mga ito at sabihin na kilala mo sila at susunugan ng bahay. Hindi ko na kasi matandaan ang orasyon na tinuro noon ng lola mo sa amin . Yung nagpapataboy ng masasamang espiritu at nagpapataboy din sa mga aswang." Mga laking probinsya kasi ang lolo't lola ko sa mother side, kaya marami silang alam tungkol sa mga ganitong nilalang. Pero sa ibang kwento ko na ibabahagi ang mga karanasan nila.
Hinihintay naming makauwi ang aming ama. Nagpaiwan kasi ito upang manood pa ng pagtatanghal. Samantalang ang asawa naman ng kapatid ko ay wala pa rin. DJ kasi ito sa mga disco. At kilalang DJ din siya dito sa Pinas. Di ko nasasabihin ang pangalan niya. Basta madalas siya noong lumalabas sa mga programa sa TV at madalas gabi na o madaling araw na ito kung umuwi. Nang dumating ang aming ama, nagkwento kaagad kami rito. Pero natawa lang ito at sinabihan kami ng, "Nako, tinatakot niyo lang ang mga sarili ninyo. Huwag nga kayo magpapaniwala sa mga ganyan. Hindi yan totoo. Kung ako sa inyo, magsitulog na kayo. Kasi mag-aalas 12 na ng gabi, oh." Nanatili sa sala ang aking ama habang nanonood ng TV. Mahilig kasi ito manood habang nagpapaantok. Nung mga oras na yan, kasama pa akong nanonood. Kasi bakasyon naman eh. Libre ako magpuyat. Habang nanonood kami, ay bigla kaming nakarinig ng tila ba naglalakad sa bubong na nakatapat sa aming bintana. Bubong yon ng tito ko, pinsan ng aking ama. Nakadikit lang kasi yung bahay niya sa amin. Isang malaking compound lang kasi ang lugar namin dito na puro magkakamag-anak ang nakatira pero kanya-kanyang bahay. Napansin din ito ng aking ama at sinabihan ako ng, "Parang may tao sa bubong, no? Ilawan mo nga at sisilipin ko. Baka mamaya magnanakaw yan eh." Bigla kaming nakaamoy ng napakabaho. Malansa ito na parang pinaghalong dumi at ihi ng pusa. O parang bituka ng baboy na nilalaga. Basta hindi ko maipaliwanag yung amoy. Napakalansa eh. Pagbukas ko ng bintana, bigla kong nagimbal sa aking nakita. Isa itong lalaki na nakahubad. Basang-basa ito ng langis sa buong katawan. Kulay itim ang balat, naglalaway, at nanlilisik ang mga mata na nakasilip sa aming bintana. Napasigaw ako ng, "Tay!" Hindi ako makakilos nung mga oras na yon. Para akong biglang nanigas pagkatapos kong sumigaw na parang hihimatay na rin ako sa takot. Nakita rin ito ng aking ama. Nalabis niyang ikinagulat dahil hindi naman siya naniniwala sa mga ganito. Pero nung mga oras na yon, ay kitang-kita niya ito. Sinigawan niya ito. "Hoy! Mukha! Sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Bigla itong tumalon sa aming bubong na tila ba nagdadabog pa ito ng kanyang paa. Pero hindi nagpasindak ang aking ama. Dali-dali itong lumabas ng bahay at sinubukang umakyat sa aming bubong para habulin kung ano man ang aming nakita. Ngunit pinigil siya ng aking ina at sinabihan na, "Hindi mo maaabutan yan. Baka malaglag ka pa dyan sa bubong." Sinabihan na kasi kita pero ayaw mong maniwala sa amin. Akala mo niloloko ka lang namin kanina. Mabuti pa tulungan mo ako na maghagis ng asin sa bubong. Sumunod na gabi ay muling sumakit ang tiyan ng kapatid ko at may naririnig kami na tunog ng ibon na tik, tik. Sabi ng aking ina, ayon daw sa kanyang mga magulang, ang tunog na ito ay nagsasabi na may aswang na nasa paligid lang. Kapag ito ay malapit pa, ang aswang daw ay malayo. At kapag malayo na raw ang tunog, malapit na daw o nandyan na. Nakikiramdam kaming lahat. Panay ang angal ng kapatid ko sa aming ina na masakit na talaga ang tiyan niya. Hindi ko alam kung nananadya ba ang pagkakataon. Pero nung mga oras na yun kasi, kung kailan naman takot na takot ako, biglang nawala ng kuryente. Rinig ko na nagsigawan ng maraming tao na nanonood doon sa entablado at sobrang dilim. Pati kasi sa labas, ultimo ang mga ilaw sa kalsada ay nawala. May sumabog ata kasing poste ng kuryente malapit sa amin, kaya biglang nawala ng ilaw. Ilang saglit pa
Ayan na naman. Naaamoy na naman namin yung mabahong amoy sa labas at nakakarinig kami na naglalakad muli sa bubong ng bahay namin na papaikot. Ngunit sa pagkakataon na ito, inutusan ng nanay ko na magsunog ng goma ang aking ama na siya namang sinunod nito. Hindi pa man rin nakakapagsunog ng goma ang aking ama, ay may narinig kaming tila ba isang tao na hingal ng hingal ang nasa aming bintana at para bang pinipilit niya itong buksan. Dahan-dahan itong sinilip ng aking ama at nagulat na lang kami nang bigla itong sumigaw. Tarant! Ikaw na naman! Talagang hindi mo kami titigilan ha. Sige, maghintay ka dyan. Narinig namin na tila ba bigla itong nagtatatakbo at nagmamadaling umalis sa aming bubong. Rinig na rinig namin ang pagaspas ng pakpak nito paalis. Nagsunog ng goma ang aking ama. Pero dahil magkakalapit nga ang bahay sa amin, nagalit ang tito ko at nagtanong ito kung bakit gabing-gabi na nagsusunog pa ng goma ang aking ama. Ipinaliwanag niya rito ang nangyari at naintindihan naman ito dahil siya rin mismo ay naniniwala sa mga aswang. Hingid sa alam ng marami na ang mga aswang ay karaniwan na nasa probinsya lang, lalo na sa parte ng Kabisayaan. Dito kasi halos nanggaling lahat ng mga kwento noon na aking narinig bago pa man ako makaranas ng personal nito. Marami sa mga makakarinig o makakabasa ng kwento na ito ang magtataka at magtatanong kung papaano nagkaroon ng mga ganitong kwento sa isang syudad na malaki at moderno ang pamumuhay. Ngunit isa ko sa mga pagbibigay patunay na ang kwento na ito ay totoo na nangyari at hindi maipaliwanag ng imahinasyon. Pagkatapos ng mga pangyayari na naganap noong fiesta, ay patuloy kaming nakaranas ng mga panggagambala sa isang nilalang na mas kilala natin sa tawag na aswang. Ang pagbubuntis ng aking nakatatandang kapatid sa kanyang unang anak ay talaga naman ding nag-iwan sa akin ng mga karanasang tatatak sa aking isipan. Halos araw-araw ay nagsasaboy ng asin ang aming mga magulang sa aming bubungan bago pa man sumapit ang gabi. Hindi naman kami pwedeng magsunog ng goma araw-araw para lamang dito kasi marami sa mga kamag-anak namin ang magagalit din. Kasi nga napakabaho ng amoy nito. Tapos magkakatabi ang aming mga bahay. Ngunit nung mga panahong ito ay madalas ako sa labas. Lagi akong ginagabi ng uwi dahil mahilig akong pumunta sa tambayan naming magbabarkada. Madalas inaabot ako ng 10:00 o 11:00 ng gabi sa pag-uwi. Partida, bata pa lang ako nito. Pero kung umuwi ako gabi na talaga. Isang gabi sa pag-uwi ko, meron ako napansin na isang matandang babae na naglalakad sa tapat ng aming bahay. Madilim noon sa daan kasi kahit na may mga streetlights, madalas naman itong walang ilaw. Kasi marami ang mga magnanakaw ng kuryente sa mga poste. Uso kasi yun dito noon sa amin, lalo na yung mga adik. Tinitingnan ko ng maigi yung matanda. Buhaghag ang buhok nito at hindi mo makikita ang kanyang mga mata dahil halos natatakpan nito ang kanyang muka. Mabagal ang paglakad nito na tila ba pipilay-pilay sa paglakad at para ba itong may iniinda na sakit. Hinahaplos nito ang mga halaman na tanim ng aking ina na nasa tapat ng aming bahay. Dali-dali akong pumasok sa bahay namin at umakit ako sa aking silid upang siliping muli kung saan pupunta yung matanda. Pagsilip ko sa aking bintana, nagulat ako kasi yung matanda sobrang bilis na nakapunta agad sa dulo ng kalye namin. Ang layo nun. Tapos yung paglakad niya ganun pa rin. Mabagal na parang may iniinda na sakit. Agad ko itong sinabi sa nanay ko na siya namang ikinagalit nito sa akin. Ma, may nakita akong matandang babae na naglalakad sa tapat ng bahay natin. Tapos, hinahaplos nito yung mga halaman mo sa labas. Ang bagal lang nung maglakad. Pero pagsilip ko sa bintana, andun agad sa dulo ng kanto natin.
Masyado kasing matigas siyang ulo mo. Gabi na kung umuwi ka. Alam mo bang kanina pa masakit ang tiyan ng ate mo? Tapos kanina pa kami nakakarinig ng tao na naglalakad sa bubong. Paano kung salubungin ka na lang bigla nun? At gamitin ka para makapasok dito sa bahay natin? Tingin mo ba may magagawa ka? Wala, di ba? Kaya simula bukas, hindi ka na magpapaabot ng gabi sa labas. Gusto ko maaga pa lang nandito ka na sa bahay. Hindi na ako nakipagtalo pa sa nanay ko. Tumahimik na lang ako. Naglinis na ako ng katawan ko at naghanda na rin para matulog. Paghiga ko sa kama, bigla akong nakarinig ng mahinang pagsitsit na nagmumula sa bintana ng bahay namin na nakatapat sa bubong ng tito ko. Noong una hindi ko ito pinapansin kasi akala ko baka guni-guni ko lang eh. Pero habang tumatagal, palakas ito ng palakas. Nung akma natatayo ako para ito'y silipin, bigla na lang akong hinatak ng ate ko at sinabihan ng, Huwag mong sisilipin yan. Alam ko aswang yan. Kanina pa masakit ang tiyan ko. Hindi lang ako makaimik. Mabuti pa wag mo na lang yan pansinin. Total hindi naman niya makakapasok dito sa bahay natin eh. Hanggang ganyan lang yan. Maya-maya pa, nakarinig kami ng tila ba may hinihingal sa aming bintana. Alam niyo ba yung tunog ng tao na naglalaway tapos hinihingal? Ganun yung tunog tapos pilit na naman itong binubuksan ng aming bintana. Hindi na nakatiis ang aming ama at agad itong bumangon sa kanyang pagkakahiga. Agad-agad lumabas ito ng bahay na may daladalang patalim at nagsisisigaw. Sumusobra ka na! Gabi-gabi na lang ginugulo mo kami. Kung talagang matapang ka, magpakita ka sa akin. Harapin mo ako. Huwag kang magtago sa dilim. Hindi ako natatakot sa'yo. Ngunit, sa pagkakataong ito, kitang-kita ng aking ama ang isang nilalang na nakatitig sa kanya na nanlilisik ang mata. Tumutulo ang laway at tila ba ipinapakita pa nito ang kanyang mga matatalas na ngipin. Agad itong pinagbababato ng aking ama at narinig naman siya ng mga kamag-anak namin na naglabasan na rin sa kanilang mga bahay. Tanong agad nila sa aking ama, Kuya Van, ano nangyayari? Sino kaway mo dyan? Kung tulungan mo ako. Ilawan mo yung bubong. May aswang. Talaga? Nandyan na naman ba? Sige kuya, sandali lang. Narinig din ito ng tiyahin ng aking ama na isang opisyal ng kapulisan sa aming syudad. Kaya agad itong nagtanong sa kanila. Sinong iniilawan ninyong dalawa dyan? May magnanakaw ba? Sige, tatawag ako ng mga tauhan ko. Huwag na po kayong tumawag ng tauhan ninyo, tita. Dahil aswang ang hinahabol namin. Kung pwede ho, pahiramin nyo na lang kami ng baril. Aswang? Tigil-tigilan ninyo akong dalawa. Akala ko naman kung sinong hinahanap ninyo dyan. Hayaan mo, Van. Pag may nakita ko dyan sa bubong natin, hindi ako magdadalawang isip na barilin agad ito. Pero hindi ko ipapahiram ang baril ko sa'yo. Dahil hindi ito pwede gamitin ng ibang tao. Mamaya makatama ka pa ng ibang tao eh. Hindi ka naman marunong bumaril. Pinakinggan naman ito ng aking ama at pumasok na ito sa aming bahay. Kasabay din ang pagpasok ng aking tiyuhin. Ngunit bago pa man ito matulog, ay nagsaboy itong muli ng asin sa aming bubungan. Wika pa ng aking ama na, May araw ka rin sa akin. Mauhuli rin kita. At pag nangyari yun, tingnan na lang natin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Palaisipan sa amin kung saan ang galing ang aswang na yan. Hinala ng aking mga magulang, marahil ay malapit lamang itong nakatira sa aming lugar. Kasi, sa laki ng Makati, malabong dayo lamang ito. Tsaka simula na magbuntis ang kapatid ko, ay hindi naman ito madalas lumabas ng aming bahay. Maliban na lang kung pupunta ito sa doktor o pupunta kami ng Cavite
upang bisitahin ang aming mga kamag-anak doon. Teka lang, marahil nagtataka kayo kung bakit kasama pa rin namin ang aking kapatid sa iisang bahay kahit ito'y may asawa na. Noong mga panahon kasi na ito, naghahanda pa silang magpakasal. Tsaka medyo malaki naman yung bahay namin at 2 lang kaming magkapatid. Kaya nagpasya ang aming mga magulang na sa bahay na lang sila tumuloy habang inaayos pa nila ang kanilang kasal. Maayos din naman ang pamilya ng aking bayaw. Kaso, medyo sa malayo sila nakatira. Sa Laguna pa kasi ito. Tapos sa Manila, Libis o sa Pasig madalas ang mga gig niya. Kasi nga DJ, di ba? Kaya mas mapapadali kung sa Makati na lang muna siya tutuloy. Fast forward tayo. Buwan ng Hunyo, nagpasya kami na magpunta sa bahay ng mga kapatid ng aking ama sa Cavite. Gusto kasing mag-get together ng bawat isa kasi umuwi yung 2 kapatid na babae ng aking ama para magbakasyon dito sa Pinas. 5 silang magkakapatid at ang aking ama ang panganay. Puro kasi sa Cavite nakakuha ng bahay ang mga ito. 3 silang lalaki at 2 namang babae ang kapatid ng aking ama. Itago na lang natin sa pangalang Van ang aking ama. Kathy sumunod na kapatid niya. Barry pangatlong kapatid niya. John pang-4 at ang bunso si Samantha. Inisa-isa ko sila pinuno kasi medyo iikot yung kwento kasama ang pamilya ng bawat isa tsaka para mas madaling maintindihan kung sino ang mga tinutukoy ko sa kwento. Si Tita Kathy at Samantha ay parehas na nagtatrabaho at naninirahan din sa ibang bansa kasama ang lolo at lola ko. Bagamat sa ibang bansa na halos naninirahan ng mga ito, may kanya-kanya pa rin silang bahay na binili. Ang mga anak ni Tita Kathy ang nakatira sa bahay niya rito samantalang yung bahay ni Tita Samantha ay pansamantalang tinitirhan ni Tito Barry. Magkatapatan lang ang bahay nila, kaya tanaw mo ang garden ni Tita Kathy pag nakapwesto ka sa garahe ni Tita Sam. Dumating kami doon ng maaga, mga 10:00, para makaiwas din sa traffic. Masaya kaming lahat na nagsasama-sama at nagkukumustahan ng lahat. Doon kami tumuloy sa bahay ni Tita Samantha kasi medyo malaki ito. Tsaka siya lang yung umuwi. Hindi niya kasama ang 2 anak niya. Nagkayayaan ng mga ito na mag-inuman pagkatapos maghapunan noon ding araw na yon. Kuya Van, kamusta kayo? Ang tagal din nating hindi nagkita. Miss na miss ko kayo rito sa Pinas. Ayos lang kami. Ang mama ba, kumusta? Medyo matagal ko na siyang hindi nakakausap ah. Okay lang naman ang mama. Ayun, malakas pa rin. Kahit na matanda na, hindi mo tumahalata sa kanya. Kaso, hindi lang siya sumama pa uwi kasi hindi niya maiwan si Uncle Ben. Baka malito kayo ha. Uncle Ben ang tawag namin sa naging live-in partner ng lola ko noong magpunta ito sa ibang bansa. Naging malapit na ito sa pamilya kaso ayaw nitong magpunta dito sa Pinas kasi mainit at mausok daw. Oh, Kuya Van, mag-inom tayo mamaya ha. Sinabihan ko na sino dyan na magluto ng pulutan natin mamaya. At siya na rin ang pinabili ko ng alak. Oh, sige ba? Gusto ko yan. Teka, asan pala si Kathy? Pumunta si Ate Kathy sa grocery. Namasyal kasama ang mga anak nito. Mamaya lang, andito na rin yun siguro. Sumapit ang 6:00. Itong kapatid ko naghahanap ng mabibilhan ng mais. Sinamahan siya ng pinsan ko na anak ni Tito Barry. Itago na lang natin siya sa pangalang Klang. Medyo malapit lang ang palengke sa kanila, kaya naglakad ang mga ito para maghanap ng mais. Nang mapadaan sila sa bahay ng kaibigan ni Tito Barry, nakita ng kapatid ko na ang daming bunga ng puno ng mangga nito. Wika niya agad ay, Klang, ang lalaki ng mangga at ang dami. Grabe, mukhang masarap ang mga ito ah. Tingin mo ba makakahingi tayo ng bunga niyan? 'Di ba?
Kaibigan ng papa mong may-ari ng bahay na yan? Siyempre, bilang naglilihi na buntis, iba pag ito ay naglaway sa pagkain na gusto niyang makain. Sige. Susubukan ko magtanong Tutal mabait naman ang may-ari niyan. Siguro pagbibigyan tayo. Alis na muna ako Go, go, go. Kinatok nila ito para manghingi ng mangga at binigyan naman sila nito. Ang hindi alam ng kapatid ko na sa paglalakad nila ay masusundan sila ng isang aswang. Masayang masaya ang kapatid ko at siglang nang makauwi sila. Kasi yung mga mangga na dala nila ay malalaki at talagang mukhang matatamis. Tapos ito namang ate ko, nakabili rin ng mais na gusto niya. Agad naman nila itong ipinamahagi sa amin at sa mga nag-iinuman na matatanda. Sabi ng nanay ko sa kapatid ko, Mel, huwag kang lakad ng lakad dyan sa labas. Alam mo namang buntis ka Baka mamaya dyan, hindi mo alam pati dito, maamoy ka ng aswang. Opo, Nay. Pasensya na kayo Hindi ko lang kasi matiis talaga Natatakam ako makakain ng mais. At lalo ko naglaway nang makita ko ang mga mangga na ito. Oo, alam ko. Di sana nag-utos ka na lang sa kapatid mo. Total, pwede rin naman siyang bumili niyan para sa'yo. Nay, paano mo naman uutusan yan si Dre? Tingnan mo nga, bising-busy maglaro ng computer kanina pa. Inabot na ng 11:00 ng gabi at nagiinuman pa rin ang matatanda. Nakapwesto ang mga ito sa garahe ni Tita Sam. Baling magkakasama, sila Tita Sam, tatay ko, nanay ko, Tito Barry, asawa nito na si Tita Che, Tito Jan, at ang asawa nitong si Tita Yuli. Nagtatawanan silang lahat nang biglang mapansin ang aking ina na tahimik at walang imik si Tita Yuli. Nakatitig lamang ito sa bahay ni Tita Kathy na parabang may tinitingnan nito ng maigi. Binati siya ng aking ina at nagtanong pa, "Oh, Yuli, bakit tahimik ka dyan? Okay ka lang ba?" "Oo nga, Yuli. Masyado kang seryoso dyan." Hindi pa rin ito nagsasalita nang biglang lumabas ang ate ko at lumapit sa aking ina. "Nay, ba't kaya parang ang init ng pakiramdam ko? Tapos yung tiyan ko sumasakit na naman." "Ha? Kailan ka pa nakaramdam ng ganyan? Tsaka bakit ngayon mo lang sinabi sa amin?" "Hindi ko alam, Nay. Siguro mga ilang minuto pa lang din naman nung makaramdam ako ng ganito eh." Bigla-biglang nag-iba ang aura ng paligid. May naaamoy na mabaho si Tita Sam at agad na nagtanong ito. "Naamoy niyo ba yon? Ang baho! May bulok na bagay na bigla na lang humalo sa hangin." Natahimik ang lahat nang biglang napansin ng aking ina na tila may maliit na bukol ang tumutubo sa bandang noo ni Tita Yuli. "Yuli, ano yan? Ba't may bukol ka sa noo?" "Aba, oo nga, Yuli. Ano yan?" Pero tahimik pa rin ito at ayaw talaga nito alisin ang kanyang mga mata sa kung anumang bagay na kanyang tinititigan. Nang mapatingin ang aking ina sa direksyon kung saan ito nakatingin, nakita niya ang isang babae na walang damit, makapal at buhaghag ang buhok na halos nakatakip na sa mukha nito. Nakapwesto ito sa garden mismo ng bahay ni Tita Kathy at para itong nakalutang sa mga halaman dahil wala ang kalahati ng katawan nito. Napasigaw ang aking ina. "Mel, pasok! Bilisan mo! May aswang!" Nang magkagulo na sila at nagsigawan, nakita ng nanay ko na bigla na lang itong lumusong paibaba na tila ba nagtago sa mga halamang tanim ni Tita Kathy. Doon pa lamang nagsalita si Tita Yuli at napasigaw ito. "Nakikita ba ninyo yun? Tao ba yun? Tao ba yun?"
Sumagot ang aking inanang. Ayun, nakita ko nagtatago sa mga halaman. Bari, samahan mo ang Kuya Van mo, dali. Tingnan ninyo, baka nandun pa yon. Hala! Ayoko! Si Kuya Van na lang. Sige na. Ayoko na mga ganyang bagay eh. Kaya nagpa siya ang aking ama na puntahan agad dito. Sinamahan naman siya ni Tito Jan. Hindi pa man sila nakakalapit sa gate ng bahay ni Tita Cathy, ay nagtahulan na ang mga alagang aso nito. Lumabas ng bahay si Tita Cathy. Tulog na kasi siya noong mga oras na yon at hindi na sumama sa inuman kasi napagod din. Halos buong araw kasi nito kasama ang mga anak niya para mamasyal. Nagtanong ito ng, Oh, Kuya Van, bakit? Anong hinahanap niyo dyan? Cathy, pwede mo bang buksan ang ilaw sa garden mo? May nakita kaming aswang dito kanina. Inaaswang ata si Mel. Ha? Aswang? Okay, sige kuya. Walang problema. binuksan ni Tita Cathy lahat ng ilaw sa garden niya. Tapos hinanap nila ito. Pero wala na silang nakita o naabutan pa. Ang nakakapagtaka pa rito, bakit hindi kumakahol ang mga aso na alaga ni Tita Cathy noong nakapwesto yung aswang doon? Samantalang nung pumunta ang aking ama, hindi pa man siya nakakalapit dito, panay na ang tahol ng mga alaga nitong aso. Nabalot ng takot ang gabi at halos hindi na nakatulog ang aking ina, kasama sila Tita Che at Tita Yuli. Ang tatay ko naman pati mga kapatid niya ay natulog na kasi nga mga nakainom. Buong gabi nila itong pinag-usapan hanggang sa sumapit na ang umaga. Kinabukasan, nagpayo si Tita Sam sa aking ama. Kuya Van, bakit hindi mo dalhin si Mel kay Tita Honey sa San Juan? Baka sakaling mabigyan ng tulong at pangontra itong si Mel para hindi siya masyadong nilalapitan ng mga ganon. O sige, pag-uwi namin ng Makati, tatawagan ko si Tita Honey at hihingi ako ng tulong dito. Hindi man kasi naniniwala noon ang aking ama sa mga aswang o multo, ay meron silang tiyahin na nakatira sa San Juan at isa itong manggagamot. Nakababatang kapatid ito ng kanilang ina at dito nila kami madalas dinadala noong bata pa kami upang ipahilot kapag kami ay may mga sakit. Magaling kasi itong manghilot at siya ang nagmana ng mga orasyon sa panggagamot mula pa sa lola ng aking ama na kanilang ina. Kinabukasan, mga hapon na rin yun, nagpa siya ang aking ama na kami ay umuwi na ng Makati. Tinawagan kasi siya noon ng kanyang kumpare na kasalukuyang naninilbihan bilang kapitan ng aming barangay upang aloking magtrabaho bilang executive officer sa aming barangay. Tinanggap naman ito ng aking ama kasi wala pa din naman siyang trabaho noong mga panahong yon. Tsaka para may ginagawa rin siya habang nag-aayos siya ng papeles niya papunta ng abroad. Inabot kami ng 10:00 ng gabi sa daan. Tapos nung mga oras na yon, hindi pa talaga ganoon ka-develop ang mga daan sa Cavite. Hindi tulad ngayon na maganda na at maayos na ang mga daan papunta at pabalik ng Makati. Nagpa siya ang aking ama na sa isang shortcut kami dumaan. Madilim yung daan tapos puro talahib ang nasa gilid ng kalsada. Pero ayon sa aking ama, yon ang pinakamabilis na daan kapag kami ay galing sa bahay nila Tita Sam pauwi sa amin. Habang nasa kalagitnaan noon ng daan, nakapansin kami ng nag-iisang bahay na nasa gitna ng palayan. Walang ilaw yung bahay na yon at maaninag mo lang siya dahil sa liwanag ng buwan. Nasa ilalim ito ng malaking puno ng mangga at kahit na madilim ay kapansin-pansin talaga ang bahay na ito. Tahimik ang daan, wala masyadong tao na naglalakad at tunog lamang ng mga kuliglig ang iyong maririnig na nagmumula sa palayan. Maya-maya pa,
may bigla na lamang dumapo na tila ba isang napakalaking ibon sa aming sasakyan. Hinarangan nito ang windshield ng aming kotse. Tapos ang nakakatakot pa rito, yung pakpak nung ibon abot hanggang sa likod ng sasakyan namin. So isipin nyo na lang, kung normal na ibon yun, bakit naman ganun kalaki? Halos yakapin na nito ang buong sasakyan namin. Agad na pahinto ang aking ama sa pagmamaneho. Nagsisigawan na kami sa loob, pero sinabihan kami ng aking ama ng, Huwag kayong matakot. Magdasal lang tayo. Hindi tayo magagalaw niyan. Kitang-kita naming lahat ang pag-alis noong ibon na papunta doon sa bahay na nakita namin sa gitna ng palayan. Agad na kaming umalis sa lugar na yan at hindi na rin kami nagtangka pa na alamin kung doon nyo nakatira. Basta ang nasa isip namin makalayo na kaagad. Pagdating namin sa bahay, agad na kaming nagpahinga. Kinabukasan tumawag ang aking ama sa kanyang tiyahin sa San Juan at nagkwento rito ng nangyayari. Medyo mataray itong si Lola Hani. Ayaw niya na tatawagin namin siyang Lola. Ang gusto niya kahit kaming mga apo niya ay tita pa rin ang tawag sa kanya maliban sa akin. Agad naman kaming pinapunta nito sa bahay niya. Maaga kami nagpunta para iwas traffic na rin. Tsaka alam ng aking ama na yayayain siya nito na maglaro ng mahjong. Gawa ng mahilig magsugal ang mga tao doon. Pagdating namin, ang bungad nito ay, O ano niya? Naalala pa pala ninyo ako? Yan, dyan kayo magaling. Kapag may kailangan sa tita, doon lang maaalala bisitahin. Ang tita naman Di ka naman po namin nakakalimutan Pwede ba naman yun? Sadyang hindi ka lang din namin madalaw ng madalas. Gawa nga ng may mga inaasikaso ko. O sige na. Asaan si Mel? Ano nangyayari sa mahal kong apo? Tita, hindi ko nga alam Masyadong lapitin ng aswang tong si Mel. Kahit saan ata kami magpunta may bumibisita sa kanya. Sa bahay sa Makati, tita, halos gabi-gabi na lang meron. May mga buntis talaga na ganyan. Pero hindi lahat ng buntis aswangin katulad ni Mel. May mga buntis na hindi mabango para sa kanila. At meron din namang napakabango na amoy talagang maglalaway ang mga ito kapag naamoy nila. Hindi bale. Ako ang bahala. Huwag kayong mag-alala. pumasok ito sandali sa kanyang kwarto at nagbilin sa amin na walang papasok o sisilip sa kanyang gagawin. Basta maghintay lang kami sa kanya sa labas. Maya-maya pa lumabas na rin ito ng kanyang silid. Ang sabi nito sa amin ay, Sa kwento mo sa akin, Van, masyadong agresibo ang mga nang-aaswang kay Mel. Lalo na't napakalakas ng loob ng mga ito na halos walang pakialam kahit na makita ninyo sila. Sasama ko sa inyo sa Makati at doon muna ako tutuloy ng isang gabi. Hintayin ko kung may magpaparamdam. may inabot ito sa aking kapatid na nakabalot sa isang pulang tela. Hindi ko alam kung ano yun kasi hindi naman niya ipinakita sa amin kung ano ang laman. Kinausap nito ang aking kapatid at nagbigay ng kanyang mga bilin. Mel, lagi mong dadalhin itong ibinigay ko sa iyo, ha? Kahit saan ka magpunta, ilagay mo yan sa bulsa mo. Mas mainam na ilugay mo ang iyong mga buhok. Huwag mo itong itatali muna. Hayaan mo na matakpan ng buhok mo ang iyong tiyan. Kapag naglalakad kayo sa labas, huwag na huwag kang lilingon kapag may sumisitsit sa iyo. At magsuot ka na muna ng itim na damit kapag lalabas ka ng bahay. Yan ang mga bilin nito sa aking kapatid na narinig ko. Pero yung iba hindi ko na alam. Pagkatapos naming kumain, agad na itong nagyaya na umuwi na kami ng Makati. May gagawin kasi siya sa paligid ng bahay namin. Sinunod naman ito ng aking ama.
Pagdating namin nagpahinga lang ito saglit. Tapos maya-maya pa inutusan nito ang aking ama na maglagay ng maraming sanga ng bonggambilya sa aming bubungan. Dala-dala namin yun galing sa bahay niya sa San Juan. Ang dami niya kasing tanim nito sa harap ng bahay niya. Tinanong siya ng aking ama, Tita, bakit po kayo nagpapalagay ng bonggambilya sa bubong? Tsaka bakit ang dami naman po ata masyado? Pansinin mo ang mga sanga ng halaman na yan. Hindi ba't madami itong tinik? Kaya ko'y pinapalagayan sa'yo sa bubong. Ito ay para hindi basta-basta makalapit ang aswang dito sa bahay ninyo. Mamaya pala, bago maggabi, ipaghanda mo ako ng baon ng nyog at magpapausok ako para tigilan na kayo niyang bumibisita sa inyo gabi-gabi. Medyo nagtataka na ako sa mga gagawin niya. Lumapit ako at nagtanong, Lola Honey, ano pong gagawin niyo mamaya? Pwede ko po ba itong makita? Papalayasin ko ang mga nanggugulo sa ate mo. Pwede mo naman akong tingnan. Pero baka mamaya dyan takbuhan mo ako pag nakakita ka ng aswang. Hindi ka ba matatakot, Andre? Opo. Sige po. Sasamahan ko po kayo, Lola Honey. Di ako natatakot sa mga yan. Aba, sigurado ka, ha? Sige, tingnan natin mamaya. Naihanda na lahat ng tatay ko ang mga inutos sa kanya ni Lola Honey. 8:00 ng gabi, pagkatapos kumain ng hapunan, ay umupo ito sa tapat ng bintana namin habang sumisilip-silip sa labas. Ang tagal naman itong buwisit na to. Pagkatapos ng gagawin ko, tingnan natin kung may babalik pa sa mga yan. Mga bandang 11:00 ng gabi, nakaramdam muli ng pananakit ng tiyan ng kapatid ko. Agad niya itong sinabi kay Lola Honey, kaya sinabihan siya nito ng, Sige, Mel, pumasok ka na sa kwarto mo at ako nang bahala rito. Ako at ang tatay ko ang kasama ni Lola Honey na nasa sala ng bahay namin. Ang nanay ko ang kasama ng kapatid ko at pumasok na sa kwarto. Maya-maya pa may naririnig na kami na pagaspas ng tila ba isang malaking ibon. Paikot-ikot ito sa itaas ng bahay namin na parang gusto nitong lumapit pero hindi niya magawa. Natatawang salita ni Lola Honey. Hindi ka makalapit, ano? Matapang ka, ha? Sige, tingnan natin ang tigas mo. Ang kaso lang, may parte sa bubong namin na hindi namin nalagyan ng sanga ng bonggambilya. Gawa ng hindi namin maakyat ang parte na yon. Maya-maya pa, narinig namin na doon ito bumaba at tila ba nagdadabog ito ng kanyang paa. Paikot-ikot ito at talaga namang naririnig namin ang paglakad-lakad nito sa parte ng bubong na yon. Tanong agad ang matanda. Van, hindi mo ba kinalat sa bubong mo yung bonggambilya? Di ba sinabi ko sa inyo na ikalat mo yun maigi? Pasensya na ho, tita. Medyo luma na kasi ang yero sa parte na yun eh. Natatakot na akong lakaran nito kasi baka mabutas at mahulog ako. Hindi bale. Sige, tumabi kayo, magamata ko ng bahala. Takot na ako ng mga oras na yun. Pero bigla kong tinapik ni Lola Honey. Tapos sinabihan ako ng, Huwag kang matakot, Dre. Tingnan mo ang gagawin ni Lola mo. Kinuha ni Lola Honey yung baon ng nyug na kanyang pinahanda sa aking ama. Tapos nakita ko na may nilagay siya sa loob na parang puting kabibe at parang mga bato. Yung mga bato sobrang kinis noon. Tapos akala mo kristal kasi transparent ang kulay. Siniliban nito ni Lola Honey. Tapos noong umaapoy na ito, nakita ko siya na parang may binubulong-bulong na salita sa sarili niya. Tapos umiihip ito sa baon ng nyug hanggang sa mamatay yung apoy.
Habang umuusok yung nasa loob ng bao, nagsalita si Lola Haninang. Patay ka ngayon sa akin. Huli ka. Rinig na rinig naming mag-ama ang nilalang na ito, na para tong pinalo ng kung ano. Kasi bigla itong bumagsak tapos nagtatatakbo ito, na para bang nagmamadaling umalis. Van, bukas wala na kayong mararamdaman na bibisita na aswang kay Mel. Pinalayas ko na. Talaga po, tita? Mabuti naman kung ganon. Ano po ba talaga ang ginawa ninyo? Basta, sa akin na lang yun, Van. Pero sinisigurado ko na uuwian ngayon sa bahay niya at magsusuka. Sinisiguro ko rin na hindi na babalik yan dito kasi madadala na itong bumisita pa. Pagkatapos nito, nagpahinga na kami. Kinabukasan bago umuwi si Lola Hani sa San Juan, muli itong nagbilin sa kapatid ko. Mel, lahat ng sinabi ko sa'yo, sundin mo ha. Tsaka mas makakaigay kung hindi ka na rin muna masyadong aalis dito sa bahay ninyo para na rin siya kaligtasan mo. Bigyan man kita ng pangontra, mas mainam pa rin kung ikaw na rin mismo sa sarili mong mag-iingat. Sinangayon na naman ito ng kapatid ko at sinunod niya ang lahat ng bilin sa kanya. Pagkatapos noong gabing yon, ay wala na kaming naramdaman pa na aswang na bumibisita sa aming gabi-gabi. Makalipas ang ilang buwan, ay nakapanganak na rin ng maayos ang kapatid ko. Labis ang tuwa naming lahat kasi may baby na kami sa bahay. Tuwang-tuwa rin lalo ang mga magulang namin dahil ito ang kanilang unang apo. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko, Pinuno. Pasensya ka na, medyo maraming babae sa kwento ko. Pero, yun kasi talaga yun Sige, Pinuno. Sa susunod na lang. Salamat. Okay, Dre. Maraming salamat din sa pagpapadala mo ng kwento, no? Sorry guys kasi di ko alam kung sobrang horror ba to o comedy. Alam niyo yun, ang daming babae. Sobrang daming babae. Tapos syempre, lalaki ako, di ba? Hirap na ako mag-ipit ng boses. Nagamit ko na nga si Rufa May. Go, go, go. Hindi ko naman ginagamit yun. Tapos, yung Samantha, ginawa ko na lang na tunog medyo galing States talaga. Kaya, kahit walang braces, di ko alam kung may braces ba si Tita Samantha. Meron ba, Dre? Kung meron, paki-comment. Nilagyan ko na lang ng braces. Kasi, di ba, ito yung tugo pang babae. Alam niyo yun. So, mix-mix na. Pasensya na kayo medyo nalaro natin ng ganun kasi kung hindi ko gagawin yun, lahat to magiging magkakatunog. So, binigyan natin ng iba't ibang karakter. Kayo na lang yung bahalang umintindi sa akin. Dito naman tayo sa susunod nating kwento. Karanasan ito ni Liza. Magandang araw, Pinuno. Ako po si Liza, tubong Catanduanes. Sa maniwala kayo o hindi, paulit-ulit kong nakikita ang aking sarili na nakahiga sa loob ng kabaong. Gabi-gabi rin akong nananaginip na nakahiga ako sa morgue habang pinaliligiran ng mga embalsamador. Tila ba, ramdam ko ang hapdi na hatid ng mga tubong ibinabao nila sa aking katawan. Damang-dama ko ang paglabas ng mainit kong dugo mula sa naninigas kong laman. Nakikita ko rin kung papaano nagiging manipis at kulubot ang mga balat ko dahil sa kawalan ng dugo. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Wala na. Hindi ko na kayang ibuka ang mapuputla kong labi. Hindi ko na rin maimulat ang mga mata kong nagsisimula ng lumubog. Ni daliri ko hindi ko na magalaw. Gustuhin ko mang tumutol sa ginagawa nilang pagpapalit sa duguan kong damit, ay hindi ko sila mapigilan. Sinutan nila ako ng kulay puting bestida. Pagkatapos ay tinakpan nila ng pulbos ang namumutla kong muka at binahira nila ng kulay pulang lipstick ang aking nakapinid na labi. Pagkatapos nun ay binuhat na nila ako at maingat na ipinasok sa loob ng kulay rosas na kabaong.
Pagkatapos noon ay nakita ko na lamang ang aking sarili na napapaligiran ng maliliwanag na bumbilya. Kitang-kita ko rin ang mga kulay puting bulaklak sa tabi ng aking kabaong. Maging ang maraming taong naglalamay sa loob ng aming bahay. Yan. Yan ang mismong bangungot na madalas na dumadalaw sa akin, pinuno. Sa tuwing nagigising ako ay napapahawak na lamang ako sa aking dibdib habang pinakikiramdaman ng malakas na kabog ng aking puso. Madalas hinihingal ako at pinagpapawisan ng malamig. Pebrero 1993, nang maranasan kong sunod-sunod na bangungot na yon. Halos pabalik-balik lang ang aking panaginip at palaging ganon ang tagpo. Ang nakakapagtaka pa, sa tuwing magigising ako ay napapatingin ako sa orasan at palagi na lamang 3:00 ang ganap na oras. Halos ilang linggo na ganon ang aking panaginip. Lahat ay may kinalaman sa kamatayan. Isang umaga, paglabas ko sa aking kwarto, nakita ko si nanay. Humahagulgol siya habang nakayakap kay tatay. Nagulat pa ako nang makita kong maging si tatay ay namumugto rin ang mga mata. Halatang umiyak din siya. Dali-dali ko silang pinuntahan at doon ay nakita ko ang hawak na litrato ni nanay. Tinitigan kong maigi yung babae sa picture. Walang iba kundi ako. Pero nakakapagtaka, hindi ko matandaan na nagpakuha ko ng ganong litrato. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi mahilig magpa-picture. Mas lalo ko naguluhan nang may isinigaw na pangalan si nanay. Bernadette ang pangalang paulit-ulit niyang tinatawag. Hindi na ako nakatiis. Para maliwanagan, ay personal ko na silang tinanong kung sino yung tinatawag niyang Bernadette at kung bakit umiiyak sila. Hindi na nila ako sinagot, bagkus sinabihan nila ako na magbihis dahil may pupuntahan umano kaming lamay. Napahawak ako sa aking dibdib dahil bigla kong kinabahan. Matapos kong magbihis, bumiyahe na kami. Hindi ko na tinanong sila nanay at tatay. Pinili ko na lang na manahimik. Hinayaan ko na lamang sila dahil bakas sa mukha nila ang labis na kalungkutan. Naisip ko na lamang na may malapit na kamag-anak kaming namatay, kaya sila nagluluksa ng ganon. Nang makarating kami sa ika-4 na barangay, huminto ang kotseng sinasakyan namin sa tapat ng isang malaking bahay na noon ko pa lamang napuntahan. Habang papasok kami ay lalong lumakas ang hagulgol ni nanay at tatay. Sa wakas, sa mismong sala ng bahay ay natanaw ko ang isang kulay rosas na kabaong. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pamilyar sa akin ang kabaong na yun eh. Yun kasi mismo yung kabaong sa aking panaginip na pinaglalagyan nila ng walang buhay kong katawan. Yung ayos ng lugar kaparehong-kapareho ng lugar na napapaginipan ko, kung saan madalas kong makita na pinaglalamayan yung bangkay ko. Unang lumapit sa kabaong sina nanay at tatay. Halos himatayin sila sa kakaiyak. Habang ako naman ay parang nanigas sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung bakit parang napakabigat ng mga paa ko. Makalipas ang ilang minuto, nagawa ko ring humakbang papalapit sa kabaong. Una kong nabasa yung buong pangalan ng namatay. Yun yung pangalan na binabanggit ni nanay at tatay. Nang tuluyan akong makalapit, ay natulala na lamang ako nang makita ko yung mukha ng namatay. Hindi ko alam kung paano nangyari. Kamukhang kamukha ko yung nakaburol. Ginapangan ako ng kilabot nang makita ang suot niyang damit. Isang puting bestida na katulad ng nasa panaginip ko. Napahawak na lang ako sa ulo ko dahil sobra na akong naguguluhan. Hindi ko alam kung paano nangyari na may kamukhang kamukha ako na para kaming pinagbiyak na bunga. Ang ibig sabihin lang nun, yung picture na hawak ni nanay ay hindi talaga ako. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala yung luha sa mga mata ko. Doon na ako nagtanong kung sino talaga ang babaeng yon.
Laking gulat ko nang sabihin ni nanay na yon ay kakambal ko. Napailing na lang ako dahil hindi ko lubos akalain na may kapatid pala ako. Lumaki ako na ang tanging alam ay nag-iisa lang akong anak, kaya naman ang tagal kong hinangad na magkaroon ng kapatid. Niyakap ako ni tatay at sinabi niyang sinadya raw nila kaming paghiwalayan dahil noong sanggol pa lang kami, sobrang sakitin ko raw habang yung kakambal ko naman ay napakalusog. Nagdadaigan umano ang mga katawan namin. Kahit masakit sa kanila, ipinaalaga nila ang kakambal ko sa tiyahin kong walang anak. Inilihim nila sa akin dahil daw baka maguluhan lang ako at pilitin silang bawiin ang kapatid ko. Sobrang nanlumo ako noon, Pinuno. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng katotohanang nalaman ko. Iyak lang ako ng iyak habang nakatitig sa bangkay ng aking kakambal. Doon na rin ako naliwanagan tungkol sa sunod-sunod na panaginip ko. Hindi pala ang sarili ko ang napapaginipan ko, kundi ang sasapiting kamatayan ng aking kakambal. Kung maaga ko lang siyang nakilala, sana'y nabalaan ko siya tungkol sa masamang panaginip ko. Nung oras ding yan, ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng kabahayan, maging yung mga kandilang nakasindi sa tabi ng kabaong ay nawalan din ng apoy. Bigla kong narinig na may bumulong sa tenga ko. Tinawag niya ako sa aking pangalan. Paglingon ko, ay gano'n na lang ang pagkagulat ko dahil malinaw kong nakita ang kaluluwa ng aking kakambal. Magkahalong lungkot at pananabik ang nakabakas sa mukha niya. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. May halong takot at tuwa. Takot dahil alam kong multo na lamang ang nakikita ko. At tuwa dahil sa huling pagkakataon ay nakita kong nakatayo sa aking harapan ang kakambal kong ni hindi ko man lang nakasama. Mistulang usok ang kanyang katawan habang tinatangay siya ng hangin papalapit sa akin. Sa isang iglap ay namalayan ko na lamang na nakayakap na siya sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan yung pakiramdam na yan. Damang-dama ko ang mainit ng yakap na alam kong puno ng pagmamahal. Muli siyang bumulong sa akin at sinabing mag-iingat daw kami palagi. Matapos yun ay biglang umihip ang malamig na hangin. Pagkatapos ay naibalik na sa normal ang mga ilaw. Samantala, nawala naman ang lakas ng aking mga tuhod at tuluyan na akong bumagsak sa sahig. Nawalan pa ako ng malay. Nang magising ako, narinig kong pinag-uusapan nila kung ano ang ikinamatay ng kakambal ko. Nalaman ko na naaksidente pala ang sinasakyan niyang jeep at isa siya sa nasawi. Kaya pala nakikita kong duguan ang suot niyang damit doon sa panaginip ko. Nalaman ko rin na impunto 3:00 pala ang oras nang siya ay bawian ng buhay. Alam ko, Pinuno, napakahirap paniwalaan. Ngunit ang lahat ng ibinahagi ko sa inyo ay tunay kong karanasan. Isang hindi malilimutang karanasan na babaunin ko na hanggang ako ay mamatay. Okay. Alam mo, nakakalungkot yung kwento na yon. Sobrang nakakalungkot. Lalo na nung nalaman mo na may kapatid ka pala. Tapos yung linya mo na ni minsan hindi mo man lang nakasama. Napakasakit nun para sa mga, alam kong may mga kapatid din. Pero overall, lahat kami naniniwala sa kwento mo. At pasensya ka na. Kasi hindi ka namin madadamayan sa lungkot na nararamdaman mo. Pero nandito kami kung sakali mang meron ka pang ibang kwento. Yun lang. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo,
Diyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda oh. Yan oh, di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, o kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela sa Elis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.